Praise the Lord. Glorify the name of God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Muli, kami narito at magkakasama-samang muli ng aking mga kapatid. Magkakalayo man kami, pero napakabuti mo sapagkat ang pamamaraan mo'y talagang kamangha-mangha. Salamat po, Lord. Pinagtitipon muli kami sa pamamaraang ito. Mga kapatid, isang mabiyayang pagninilay pong muli sa araw na ito, sa gabing ito. Ihanda niyo pong muli yung inyong mga tubig, yung drinking water niyo dyan na babasbasan ni Lord para gawing instrumento ng Panginoon ng kanyang pagpapagaling, ng kanyang mga himala, ng kanyang mga pagpapalaya, pagbibigay ng kapayapaan doon sa mga walang kapayapaan. Okay po, tayo magsimula dito sa ating muling pagninilay at bukas po natin ang ating puso. Bukas natin ang ating puso, tandaan po natin, ikinalulugod ng Diyos ang ating pagninilay na ito. At ikinalulugod din ng Diyos na siya'y magpala. Kaya nananalig ako at yun naman ang magaganap. Mga kapatid, i-bless tayong lahat ng Panginoon sapagkat ang ginagawa natin ay ang kanyang kalooban. Amen po? Okay. Simulan po natin itong pagninilay ng mabuting balita ng salita ng Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y muling lumalapit sa iyo ng buong kababaang loob. Batid po namin at inaamin namin na kami lahat ay nagkulang, nagkasala, nagkamali. Marami kang masasabi sa amin, makikita kung ang titingnan mo yung aming mga kasalanan. Marami po. Ngunit Ama, ang amin naman pinangahawakan ay ang pangako mo sa amin na sino man ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kalilimutan mo ang aming mga kasalanan. Kaya Ama, narito po kami, tinatanggap namin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas namin, Panginoon. Kaya naman dalangin po namin muli ang habag at awa mo'y sumaamin sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus. Pagpalain mo po ang lahat ng makikipagnilay sa gabing ito, kahit po yung sa replay, at kahit po doon sa YouTube, Lord, na manonood, susubaybay, makikipagnilay. Dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng magninilay at na isa sa puso ang mensahe mo, Panginoon, ay tunay nga, Lord, na abutin mo, Panginoon, lalo na mga may karamdaman at ang may mabibigat na pinagdaraanan. Nawa, sa pakikinig pa lamang, sa pagninilay pa lamang, Panginoon, ay kumilos na ang iyong grasya at habag. Alam po naman namin, Panginoon, wala kaming pag-asa, kundi kayo po, sapagkat lahat ng kailangan ng iyong mga nilikha ay nasa kamay mo. Kaya, Ama, dahil sa ikaw ay mabuti at dakila, umaasa po kami tagtitiwala. Muli, ang biyaya mo'y bubuhos sa aming lahat dahil kay Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise God. Praise Jesus. Okay, mga kapatid, muli, isang mabiyayang pagninilay po, lalo yung mga nasa abroad. Dito po sa amin, may maulan. Salamat na lamang at nawa, Lord, pahintuin mo po ang ulan, yung katamtaman lang kasi marami pang naapektuhan na yung mga bababang lugar na binabaha. Ipanalangin niyo po, ipanalangin po natin sila. At nawa, ang Diyos ay tunay na mahabag sa atin at tulungan tayo pagpalain. Amen po? Okay. So, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay ito pong sa Matthew chapter 6, verses 19 to 21. Ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Okay po. Ayon kay San Mateo pala. Okay, rather. Sabi dito, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Hallelujah. Gusto ko pong pamagatan ito na store up treasures in heaven. Mag-impok daw tayo ng kayamanan sa langit. Hindi masamang yumaman, mga kapatid, pero nawa, makita natin ang tunay na kayamanan at ang tunay na pag-iimpok sa pagninilay natin ito. Amen po? Okay, huwag kayong mag-alala.
May biyaya po tayo ngayon. Sa puso lang natin ito. Amen po? Okay. Ano ba yung tagubilin ng Panginoon tungkol sa kayamanan? Tingnan nyo ha, pakinggan nyo ha. Doon sa ating binasa, may tatlo siyang tagubilin. Parang sort of instruction or sort of parang paalala lang. Maybe sa iba ito warning and then sa iba naman ay parang cautions. Ano? Di ba? Ito, pakinggan nyo mabuti. Sabi dito sa verse 19, sa Matthew chapter 6 verse 19, sabi doon, ang unang tagubilin na ito. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Babala. Babala ito, caution. Sabi doon, okay dito mag-ipon ng kayamanan. Hindi pa masamang yung yumaman, pero dapat alam natin, mamaya tuturo sa atin ng Panginoon kung paano gagamitin yung kung anumang uri ng kayamanan tayo. Sa totoo lang, lahat po tayo mayaman, sa totoo lang. Pag ninilayan po natin, lahat tayo mayaman. Kasi lahat tayo ay binigyan ng Panginoon. Ay yung kamay lang bigyan ko ng sample di ba? Yung kamay, bebenta mo ba ng yung kamay mo? Pagbilin sa iyo, dalawang kamay mo, sasabihin, akin na lang dalawang kamay mo, bibilin ko yan. Magkano mo kaya ibibenta? Siguro, ay 1,000,000, di mo ibibigay, di ba? Bakit? Kasi ang hirap mabuhay ng walang kamay, di ba? So, mayaman ka. Mayaman tayo. Pero nawa, makita natin kung paano ang paggamit ng ating mga kayamanan. Yung ating mata. Mahal yan. Ibenta mo yan. Mahal, di ba? Kung meron ka niyan, dalawang mata, di ba? Meron kang ilong, meron kang bibig, meron kang dila, mayaman ka. Di ba? Okay. So, ano man bahagi ng ating katawan, mahalaga. At yan ay mahal kung bibilin. Alam niyo, sa totoo lang, di ba, mayroong mga tao na ngayon, nababalita, nagbebenta ng, ng atay ba yun? Kidney, kidney. Binebenta nila. Ang mahal-mahal pala, no? Umaabot ng kalahating milyon yung iba, di ba? So, ibig sabihin, mayaman nga tayo. Okay. Now, ito, isa pang tagubilin na ito. Matthew chapter 6 verse 20. Sabi doon, sa halip, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakapapasok na magnanakaw. Yun ang isa pang tagubilin. Isa pang caution or warning or instruction. Sabi doon, sa halip, mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Doon tayo magpayaman. Doon natin impukin yung ating kayamanan. Paano kaya gagawin? Yung mga pera, papadala sa LBC papunta sa langit. Okay. Paano kaya yun? I-computer natin, money transfer. Hindi ganun yun. Okay. Doon, isa pang tagubilin na ito. Ito ba? Paalala naman ito. Sabi doon, Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. O nga naman, kung alin yung tinitreasure mo, kung alin yung tinuturing mong kayamanan mo, naroon ang puso mo totoo po yun. Kung kayamanan mo ay ganito, halimbawa, kayamanan mo yung trabaho mo, andun yung puso mo. Ayaw ni Lord ng ganyan. Tinuturuan tayo ng tamang pamumuhay dito sa lupa para sa gayon, mga kapatid ko sa Panginoon, makatiyak tayo ng isang may direksyong buhay at mayroong buhay na hindi masasayang. Amen po. Tandaan po natin, lagi kong paalala yan, ang isang buhay na hindi hahantong sa langit ay isang walang kwentang buhay. Isang nasayang na buhay. Sayang. Yung iba, humihingi ng kahit na 3 taon lang na extension. Di ba? Yan, di ba? Lalo pag may karamdaman pa, huwag muna po mga yon. Lord, wag muna po ngayon, please. Bigyan niyo po ako ng, makatapos mo lamang yung aking mga anak, makita ko sila. Pinagbigyan ni Lord, nakatapos yung kanyang mga anak. Nagkasakit ulit. Lord, bigyan niyo po ako ng konti pang extension, makita ko naman nakatapos yung aking mga apo. Humaba na extension, yung iba naman na, ang sobrang extension, kaya lang sinayang din yung kanilang extension. Dapat, kung gaano kahaba ang buhay natin dito sa lupa, ganun din tayo kabisi mag-store up ng treasures in heaven. Mag-impok tayo sa langit. Amen? Kasi
Baka dito, yaman-yaman natin, pero sa langit, sabi nga doon sa Luke chapter 12, dukha naman tayo sa paningin ng Diyos. Di ba? Okay, kaya mahalagang paalala po ito mga kapatid. At pagka naman, itinatama natin ang ating buhay ayon sa kalooban ng Panginoon, sa tagubili ng Diyos, tandaan po natin, dito pa lamang yung ating mga inimpok na sa langit, yung mga inimpok natin sa langit, mga kapatid, dito pa lamang sa lupa makaka-withdraw na tayo. Opo. Bakit? Iba po si Lord eh. Nako, sumunod lang tayo sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Lagi kong paalala yan. Ang buhay ay hindi nadadaan sa sipag, sa talino, sa pinag-aralan, sa kapangyarihan. Yan ay nadadaan sa pagsunod. Kaya kapag tayo masunurin sa kalooban ng Panginoon, tandaan po natin yan, nag-aral ka man o hindi, basta masunurin tayo sa kalooban ng Panginoon, makakamta natin yung hindi nakakamta ng iba. Ano yun? Yung kapayapaan, yung kagalakan, totoong kagalakan, na talagang nagmumula sa puso, yung totoo. Amen? Okay. Isang payapang buhay. Ano ba namang, anong halaga ng buhay na ang dami mong ari-arian, mataas ang kapangyarihan mo, di ba? Taas ang posisyon, tapos wala ka namang kapayapaan, wala ka namang totoong kagalakan. Walang kwenta rin no? Wala rin. Hindi mo rin mai-enjoy. Amen? Kaya, tingnan nyo yung iba, dahil hindi nga na nila na-enjoy, instead ay kung ano-anong problema ang dumarating sa kanilang buhay, kapighatian, ay ang ginagawa nila, kinikitil na lang ang sariling buhay. Kahit mayaman sila. Di ba? Ang dami-daming ganyan. Bakit? Hindi nga yun ang guarantee. Ang guarantee, sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. At ito muli, ito, nagtuturo ulit ang Panginoon sa atin. Anong kayamanan ang dapat impukin sa langit? Yan. Anong kayamanan ang dapat impukin sa langit? Isa lamang po ito yon. Ito po yon, good works. Good works, yung mabubuting gawa. Paano masasabing mabuti ang ating gawa? Paano man natin malalaman na mabuti kaya yung aking ginawa? Ito pang ginagawa ko, mabuti kaya? Kasi kapag mabuti ang ating ginagawa, sigurado yon, nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Amen? Atin po yun. Walang makakaagaw nun, atin. Amen? Yung mga kayamanan natin dito, pwede tayong agawan, pwede tayong linlangin, di ba? Pwede tayong alipinin, pwede maging cause pa ng ating kapahamakan, kamatayan, dami. Pero pagka yung kayamanan na iniimpok natin sa langit, tandaan po natin yan. Yan, dito pa lamang, ibibless na tayo ng Panginoon. Okay. Ito po yung good works, yung mabubuting gawa. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 12, ito yung mabubuting gawa. Paano mo malalaman, masisigurado na mabuti ang iyong ginagawa? Bagamat hindi mo memoryado ang Bible. Of course, napakagandang may memorya mo lahat ang Bible. Pero kahit ako araw-araw nagbabasa, kahit ako araw-araw, Panginoon, nag-aaral, ay nasalita ng Diyos, hindi ko po talaga, kahit kalahati niya, hindi ko pa namimemorya. Bagamat may natatandaan ako, pero hindi ko ma-eksakto talaga na memoryado yan. Amen. Pero, para malaman natin mabubuting gawa, ito ang sukat, ito ang tansyahan. Parang ganito ang pinakamadaling pag-alam kung mabuti ang ating gawin. Sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan ng mga isinulat ng mga propeta. Di ba? Summation daw yan kabuuan ng lahat ng sinulat ng mga propeta. Ano yon? Yung gawin ninyo sa iba o sa kapwa ang nais ninyong gawin sa nila sa inyo. Ibig sabihin, kung ano yung gusto natin ginagawa sa atin, alam ba, anong gusto mong ginagawa sa iyo? Ang gusto mo ay minamahal ka ng lahat, ay di mahalin mo rin ang lahat. Kung gusto mo, accepted ka ng lahat, di ba? Ay dapat acceptin muna natin lahat. Amen? Kung gusto natin tayo ay pinapahalagahan ng lahat, pahalagahan din natin ang lahat. Yun, tayo muna magpapahalaga, tayo muna ang gagawa. Yun po ang ibig sabihin ng mabuti. Halimbawa, ayaw mo na ikaw ay sinisiraan. Di ba? Ayaw mo sinisiraan ka. Huwag ka maninira. Kasi hindi mabuti yun. Ang mabuti, kung ano yung gusto mong ginagawa sa'yo, gusto mo
Inililibre ka? Libre ka eh. Gina-Jollibee ka? Mag-Jollibee ka muna. Jollibee mo muna sila. Amen? Ganun o. Oh, kung ano yung gusto mong ginagawa kung anong gusto natin ginagawa sa atin ng iba, gawin muna natin sa iba. Oh, amen? Ano man ang ayaw natin gawin sa atin ng ating kapwa, yung ayaw natin, huwag nating gagawin sa iba kasi iyon ay masama, hindi yun mabuti. Oh, ganun lang malalaman. Oh, ano ba yung ginagawa mo? Eto ba, pag sa akin ginawa, magugustuhan ko? Maiibigan ko ba ito? Itong, pag ginawa ko itong bagay na ito sa aking kapwa, pag nasagot mo, oo, ay di, ituloy mo. Oh, pero pag, ayaw ko, pagka sa akin ginawa ito, ayaw ko. Ayaw kong ako'y ginugulangan. Oh, wag ka manggugulang. Ayaw kong pinagyayabangan ako. Ako, asar na asar ako sa mayayabang. Oy, wag ka magyayabang. Amen? Asar na asar ako sa mga kuripot. Ay, wag ka magkukuripot. Amen? Gustong-gusto ko ako'y laging binibigyan. O, hindi, ganun din. Dapat ikaw muna ang magbigay. O, di ba? Ang gusto ko, ako'y tinutulungan kapag ako'y nagigipit. O, di tulungan mo rin yung nagigipit. Huwag mo titiisin. Kuha nyo, ganun yun. Okay, at that is good work. Amen? Okay, so, number 1 to, ha? Good work. Ano ba sasabi natin good work kapag ganito, ha? Yung talagang para ma-impok natin sa langit, dapat ay ganitong uri ng good work, ano? Yung number 1, yung good works out of faith. Yung gumagawa ka dahil sa pananampalataya mo. Yan, dahil naniniwala ka na ito ay kinalulugod ng Panginoon, ito ang mabuti, amen? Ito ang ayon sa salita ng Diyos, pinananaligan ko, na anumang ginagawa ko sa aking kapwa, ginagawa ko sa Diyos, amen? That is faith. Good works out of faith. Amen? Oh, dahil sa pananampalataya, ginagawa ko ito. Hindi dahil sa kung ano pa man bagay. Ginagawa ko ito dahil ako'y may pananampalataya sa Diyos. Pinaniniwalaan kong ito ang gusto ng Diyos, ito ang ayon sa salita ng Diyos, ito ang ikinalulugod ng Diyos, at ang Diyos ang maggagantimpala sa akin. At ito'y hindi nasasayang, sapagkat nag-iimpok ako sa langit, yun ang pananampalataya ko. Amen? Lahat ng ginagawa ko mabuti. Di man ako suklian, di man ako balikan nila, di man nila kilalan, di man ako papurihan, di man ako pasalamatan. May pinaniniwalaan ako. Ang pinaniniwalaan ko, ikinalulugod dito ng Diyos, at ako'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. That is my faith. So I'm doing the good works out of faith. Amen? Yun. Okay. Klaro po ba yun? Kaya nga sabi doon, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi ni San Pablo ito, sa mga taga-Korinto, kalawang sulat niya. Sabi niya, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. We live by faith and not by sight. Kahit nakasimangot yung aking ginawa ng mabuti, I don't care kung nakasimangot yan. Basta alam ko mabuti, namumuhay ako sa pananampalataya, ang aking ginawa ay ginagawa ko para sa Diyos. Alam kong ako'y nag-i-store up, ako'y nag-iimpok ng kayamanan sa langit. At pag ako'y nagipit dito sa lupa, pwede ako mag-withdraw. Amen? Yun po ang katotohanan niya. Dito pa lamang sa lupa, pwede tayo mag-withdraw. Kung tayo maraming iniimpok, kaya yung mga taong maraming iniimpok na kabutihan sa langit, tandaan niyo po yan, hindi yan nagigipit. Hindi yan naghihirap kahit na may pandemic, kahit na ganyan na mayroong laganap ang kahirapan. Nako, mayroong nawi-withdraw yan sa langit. May nawi-withdraw. At ang Panginoon ang magpapala. Amen? Sasabihin mo lamang, Lord, marami akong inimpok sa langit, dyan sa kaharian mo. Pwede bang maka-withdraw ngayon ako? Kailangan ko po ang pera, kailangan ko po ang ganito, kailangan ko po ang ganyan. Nako, re-release ang kagad. Walang maraming kuskus balongos si Lord. Hindi katulad dito sa pag pera mo na ang withdraw mo, ang dami pang proseso. Amen? Okay. Pero kay Lord, sabi ng Panginoon, ask and you shall be given. Knock and the door shall be opened to you. Matthew chapter 7 verse 7. Amen? Okay. So, yung good works na tinutukoy dito, mga kapatid, na
maaari natin, na siguradong iimpukin natin sa langit. Doon tayo nag-store up yung good works, yung mabuting gawa na ginagawa natin out of faith, yung dahil sa ating pananampalataya. Pangalawa, yung good works out of love. Kapag dahil mahal natin si Lord, mahal din natin ang ating kapwa, tandaan po natin, ano mang ginagawa natin dahil sa pagmamahal natin kay Lord, ano man ang ginagawa natin dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa, tandaan niyo po yan, hindi po nasasayang yan. Hindi nasasayang, kaya hindi kayo dapat magsabi ng ganito. Halimbawa, di ba, may ginawa kayong mabuti. Pagkatapos, minasama pa kayo. Huwag niyo pagsisisihan na gumawa kayo ng mabuti. Sasabihin niyo, mabuti pang hindi ko tinulungan. Mabuti pang ano. Mabuti pang ibinigay ko na lang sa iba. Hindi. Mabuti po yung ginawa niyo eh. Huwag niyo pagsisisihan yun. Huwag niyo pagsisisihan kasi nasa langit yun, naka-store up yun. Na doon nyo sinave yun. Doon nyo inimpok sa langit. Hindi dito. Amen? Because ginawa nyo yan out of love. Dahil sabi nga ng Panginoon, ano man ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo sa akin. Kung ito'y ginawa mo na may pagmamahal sa iyong kapwa, ako ang pinaramdaman mo ng iyong pagmamahal. Amen? Lalo na kapag mismong si Lord ang dahilan, di ba? Lord, ginagawa ko po ito. Sa totoo lang, mahirap po magpatawad, Panginoon. Good work yan, magpatawad, ha? Kasi, paano masasabi? Di ba? Di ba lahat naman tayo nagkakasala? Kapag tayo nagkasala, di ba ang gusto natin pinapatawad tayo? Pag tayo ba'y nagkasala, nagkamali, ang gusto ba natin minumura tayo? Binabawian tayo, ginagantihan tayo? Hindi. Ang gusto natin tayo pinapatawad kasi nagkamali tayo, nagkulang tayo, nagkasala tayo. Amen? Yun ang gusto natin. So, kaya nga sabi nga doon kung ano yung gusto mong gawin sa iyo ng iyong kapwa, gawin mo sa kanila. Amen? Kaya, yung pagpapatawad, mabuting gawa yun. Kaya kapag ginawa natin, Lord, sa totoo lang nasaktan po ako ng kapatid kong ito, ng kapwa kong ito. Ang sama-sama po ng loob ko, ang sama-sama ng pakiramdam ko. Pero handa po akong patawarin siya. Bakit? Sapagkat mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Amen? Mahal kita, Panginoon, kaya ipinadarama ko yung aking pagmamahal sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 21, sabi doon, ang mga nakikinig at tumatanggap at nagsasakatuparan ng aking mga utos, ang siyang totoong nagmamahal sa akin. Ibig sabihin, kapag yung ating ginagawa, yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, yun po ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga kahit mahirap, di ba? Amen? Parang si Abraham, kahit mahirap ialay yung kanyang anak, diba? Kaisa-isa niyang anak si Isaac at anak pa niya sa kanyang katandaan, pero hindi niya pinanginayangan. Nung sinabi ng Panginoon na ialay mo sa akin ang iyong anak, katulad ng tupa na sasaksakin at tapos ay ibubuhos yung dugo doon sa ibabaw ng altar, ganyan din gawin mo sa akin. Ganyan din, ialay mo ang iyong anak sa akin. Pero walang pag-atubili. Ang timano, talagang preparado agad sa kanya siya at willing siyang ialay ang kanyang anak sa Diyos. Kaya nung sasaksakin na ni Abraham yung kanyang anak si Isaac doon sa sa ibabaw ng doon sa bundok ng Moria na pag-aalayan, doon sa sinalansan niyang bato at saka mga tuyong kahoy, sisindihan dapat doon. Ginapos niya si Isaac. Nung sasaksakin na niya, pinigilan ng anghel yung kamay. Pinigilan, sabi, okay, pasado ka na. Talagang handa kang sumunod. Dahil mahal niya ang Diyos, mga kapatid, kaya ang palatandaan noon, kaya niyang sundin kahit mahirap. Amen? Kaya kapatid, kung mayroon ka kinagagalitan, kalimutan mo na yun. Tawarin mo na. Amen? At ikaw ay mabuting gawa yan, nag-i-store up ka o nag-iimpo ka ng kayamanan sa langit. Huwag kang mag-alala, makaka-withdraw ka kahit dito pa lamang. Amen? Totoo po yun. Huwag tayo tapat po ang Diyos. Tapat ang Panginoon. Sumunod lang po tayo.
Amen. O, para ano pa na tayo nabubuhay kung wala naman tayong Diyos? Wala tayong patutunguhan. Dahil may doon tayong Diyos na tapat, sundin po natin yung kanyang kalooban. Amen. Gumawa tayo ng mabuti out of love sa ating Diyos at sa ating kapwa. Amen? Okay. Kapag ginagawa natin yan, tandaan niyo po, lahat ng gawang yan na mabuti ay sigurado po yan kayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Sabi doon, tingnan nyo sabi, Galatians chapter 5, verse 6, sabi, ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Yan. Amen? Basta laging pag-ibig ang nagpapakilo sa atin, tandaan po niya. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Lahat daw ng ating ginagawa ay gawin daw natin ng may pagmamahal. Yun. So, good works out of love. Pangatlo, good works out of hope. Ito yung mga kayamanang iniimpok sa langit, yung good works out of hope. Ang una, good works out of faith. Pangalawa, good works out of love. And number 3, good works out of hope. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 9, kaya't huwag tayong mapagod, sabi doon, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ibig sabihin, hindi nasasayang yan. Hindi nasasayang. Amen? Kahit nga sa paglilingkod sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon. Yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Di ba? Amen? Hindi nasasayang kasi nakaimpok yan, nakasave yan doon sa langit. Amen? Yung kayamanan yon, yung good works na yon, paglilingkod sa kapwa, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti sa kapwa, paglilingkod sa Diyos, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Klaro po ba mga kapatid? Nawa? Kaya huwag kayong manghinayang. Amen? Sabi doon, magpakasipag kayo. Doon naman sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi doon, huwag kayong mapapagod. Ibig sabihin, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kayo'y mag-aani. Amen? May takdang panahon. Of course, ang takdang panahon, sa takdang panahon ay kapag tayo nangangailangan, at ang isa pang takdang panahon ay kapag tayo ay lumisa na sa mundong ito at pupunta na tayo doon sa tunay nating tahanan. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 3, verse 20, we are not citizens of this world, we are citizens of heaven. Di ba? Amen? Kailangan lagi tayo may tinatanaw. Kasi, uulit-ulitin ko na naman, makulit na naman si Brother Ding. Marami na pong signs o palatandaan na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Yan, pandemya na yan, ay isa sa paraan ng Panginoon para ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Tandaan po natin, hindi ko man masabi kung kailan mangyayari, kung malapit na ba o matagal pa, pero definitely, mangyayari po. May mas matindi pa po kaysa dyan. Di ko lang alam kung kailan, pero sinabi ni Lord dyan, may mas matindi pa. Amen? Pero ang mga totoong gumagawa ng out of faith, out of love, and out of hope, ay wala yang aalalahanin. Bakit? Anytime ay meron siyang withdrawin. Hindi lang dito, kundi sa buhay na walang hanggan. Amen? Okay. Now, eto, sabi ano naman yung dapat nating gawin sa ating mga kayamanan sa lupa upang maging kayamanan sa langit? Yan. Halimbawa, may mga kayamanan. Sabi ko nga sa inyo, walang taong walang kayamanan. Di ba? Yung ilong, magkano ba yung ilong mo? Di ba? Yung mata, di ba? Okay, gamitin natin yan. Sabi, ito, kung ano yung kayamanan natin dito, pera man, material man, physical man yan, intellectual man, matalino tayo,
meron man tayong economical, whatever status man tayo dito, kayamanan yan sa lupa. Amen. Lahat ng kayamanan lilipas dito, panlupa, mga kapatid, pwede nating i-convert yan sa kayamanan sa langit. Amen? Paano yan? Pag ginamit natin, pag ginamit natin sa mabubuting gawa. Amen. So, ang tagubilin na ito, sabi number 1 ito, na nung dapat natin gawin sa kayamanan dito sa lupa, huwag nating ipagmataas. Huwag nating ipagyabang. Kasi mayroon mga tao na kapag nakabili ng kotse, yabang-yabang na. No? Akala mo, pag nagkaroon ng malaking bahay, akala mo, tingin doon sa ibang walang bahay, kawawang-kawa kung maaba nila, no? Di ba? Sabi ng Panginoon dito, 1 Timothy chapter 6, verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. O, tingnan, huwag daw magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Lumilipas yan. Meron, bigla na lang nasunog. Tingnan, ang dami nagsara ngayon, di ba? O, simpleng-simple lang yung ginawa ng Panginoon. Ang daming kumpanya, hindi ka nga nasunugan, nagsarado naman, pares lang. Amen? Maliwanag po ba? Ito, sabi doon, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas, at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Okay? Sa Diyos daw tayo umasa. Kahit na kayo mayroong kabuhayan, tandaan po natin, ayaw ng Diyos na dyan tayo umaasa. Ang gusto ng Panginoon, sa Lord tayo umaasa. Amen? Maliwanag po, mga kapatid. Kasi kapag dyan ka umaasa, mahirapan ka mamigay. Mahirapan mong gamitin niya sa mabubuting gawa para sa Lord, para mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Kapag tayo dyan umaasa, siyempre, poproteksyonan mo yan, alagaan mong mabuti, na huwag mawala. Di ka makapamimigay, di ka makakatulong sa iba. O, bakit? Diyan ka umaasa paano na pag ibinigay ko ito sa paano na pag itinulong ko ito sa mga nangangailangan, di ako naman nawalan. Di diyan ka nakaasa, hindi ka sa Diyos nakaasa. Ay, ang Panginoon may pangako, magbigay kayo at kayo ay bibigyan, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Amen? Pangako ni Lord yan. Isa pang pangako ng Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon ito, pakinggan nyo Sabi sa Proverbs chapter 11 verses 24 to 25, sabi doon, ang tao daw na matulungin, mga kapatid, ang hindi paghihirapin, ito'y lalo pang sasagana, lalo pang yayaman. Amen? Kaya dito pa lang, ibibless na tayo ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag kayo matakot. At huwag nyo ipagyayabang yan. Yung gagamitin nyo para nagpapasikat kayo, iinggitin nyo yung iba, dahil meron kayong ganito, meron kayong ganyan, iinggitin natin ang iba. Nako! Ipagpaparangya natin, i-display natin mabuti. Amen? Lalo yung mga, di ba, yung kadalasan yung halimbawa, may masarap na pagkain. Ako, picture ang mabuti. Yung walang mga pagkain, lalo sa panahon ito, makikita sa cellphone, buti pa sila. Di ba? Ininggit natin sila, lalo natin silang ginutom. Di ba? Hindi naman masama, kaya lang ingat-ingat din tayo pag may time na mga pinopost natin. Amen? Kasi, halimbawa, ilagay nyo ang sarili nyo doon sa kalalagayan ng ibang walang-wala. Di ba? Anong mararamdaman? Lalo pag yung mga yun ay hindi wala sa Panginoon. Lalo silang mahahabag sa sarili. Kaya yung iba, alam nyo, kaya yung iba nagpapakamatay, nadidepress, kasi nakikita nila yung iba, happy, sila sad. Di ba? Because yung iba, mayroon, yung wala sila. Yun yung Amen? Maliwanag po. Tingnan nyo, yung iniwan ng jowa. Lalong lumalalim yung kanya samahan ng loob kapag nakakakita siya ng magjowa na ang sweet-sweet. Di ba? Parang ganun yun. Pero of course, amen. Ipag-pray natin sila, no? Mga kapatid, yung mga ganun, nadidepress. Isa pang tagubilin ito. Kung paano, anong dapat natin gawin sa kayamanan natin dito sa lupa upang maging kayamanan sa langit. Una, huwag ipagmamataas o pagmamalaki, ipagyayabang, ipang-iinggit ng iba. Pangalawa, isa pa, huwag daw tayong umasa doon. Huwag tayong umasa. Yun ang pangalawa, huwag tayong umasa
doon sa mga kayamanan yan. Sa halip sa Diyos daw tayo umasa. Okay. Number 3, ito. Huwag mahalin. Yan. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nasa sanlibutan, ang mga pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ano man yung kayamanan nating itinuturing dito sa mundo, na hinahanga ng mga tao, syempre, ano yon? Physical, material, yung social natin, di ba? Yung economic status natin, yung power na yan. Yan ay mga kayamanan dito sa lupa eh. Hindi po yan kayamanan sa langit at sa lupa. Huwag daw natin mamalin. Yung mga maganda sa mata, maganda sa tenga, di ba? Amen? Yan ay mga kayamanan dito sa lupa. Huwag daw nating mamahalin. Kasi pag minahal natin, hindi na natin magagamit para sa iba. Hindi na natin magagamit para kay Lord. Amen? Tayo lagi ang magpapasatisfy ng ating sarili doon. Totoo po yan, mga kapatid. Okay, so yan ang isa pa ang sinasabi. Anong gagawin natin sa kayamanan natin dito? Huwag mahalin. Don't love them. Kapag hindi mo mahal ang isang bagay, okay lang sa'yo mawala. Tingnan nyo, kapag posisyon. Tingnan nyo, doon sa camera. Di ba? Ngayon, pangyayaring ito, kasi mahal yung posisyon. Ibig na ibig yung posisyon. Ginagamit pa minsan salita ng Diyos. Pero, nagpapakitang mahal nila yung posisyon. Kaya, minsan nagsasalita ng ganito, nagsasalita ng ganon, kung ano-ano nung sinasabi, yung nakakasakit sa kapwa, nakakasira ng pangalan ng iba. Okay? Kasi mas mahal nila yung posisyon. Amen? Inibig nila eh. Ay kung hindi mo inibig, kaya mong pakawalan yun. Kaya mong ibigay. Amen. Okay, number 3, ito. Number 4. Gamitin sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa Diyos. Gamitin daw natin. Tayo may mga tungkulin. Dito, may responsibilidad tayo dito sa mundong ito. It's either ikaw ay tatay, nanay, kapatid, kapamilya, whatever man. Tungkulin natin. Boss ka, whatever man yan. Ano man tungkulin natin dito sa lupa? Sabi dito, Luke chapter 12 verse 43. Sabi dito, pinagpala ang aliping madarat ng gumagawa ng tungkuling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Ang tinutukoy dito ay yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya kapag lingkod tayo ng Panginoon, kaya nga lagi ko sinasabi sa wife ko, dahil tayo parehong lingkod ng Panginoon, basta para sa Panginoon, huwag kang manghihinayang. Unahin mo ang para sa Panginoon. Amen? Yun po, ang lagi kong instruction. Kaya ay pareho naman kami ng wife ko na naglilingkod at nakakaunawa ng mabuting balita. Tinanggap namin ng maluwag sa aming puso ang aral ng Panginoon. Kaya hindi namin pinag-uusapan yan. Lagi din. Siya na nga, minsan, hindi ko napapansin, nakapagbigay na ako. Naibigay ko na yung 10% natin, yung ating ikapu. Yun, ganun. Amen? Okay. So, hindi na namin, hindi deal sa amin yun. Automatic na yun. Na basta ang pinag-usapan natin sa Lord, hindi niya ko-questionin din ang paggastos ko kung meron akong gagastusin or meron akong gagawin o time na i-allocate sa Panginoon. Hindi na kinu-question ng wife yan. Bakit? Alam niya na basta para kay Lord, larga tayo kasi tungkulin natin yan. Amen? Okay, gamitin sa tungkulin. Sa ating pananagutan o responsibilidad. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Yun nga binasa ko kanina. Sabi, kaya nga mga minamahal, kung kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So dito pinag-uusapan ay paglilingkod sa Panginoon pero yung lakas, yung kakayanan, yung oras na kayamanan ay doon ginagamit. Handa natin may mga taong walang lakas. Gusto maglingkod pero wala silang lakas. Amen. Bakit? May sakit eh. Kaya yung lakas mo, kayamanan yun. Amen. Okay. Yung iba, walang oras. Kaya yung oras, kayamanan yun. Time is gold. Di ba? Sinabi, time is gold. So, ginagamit yan una sa Panginoon.
Amen po. Para maging makonvert yan, para maging kayamanan sa langit. Tanda natin, ha? Ang taong laging abala sa Diyos, tandaan po nito. Ilagay nyo sa i-post nyo. Ang taong laging abala sa Diyos, ang Diyos lagi ring abala sa Kanya. Amen? Bakit yun eh? Kung anong itinanim, yun ang aanin. Di ba? Sabi sa Galatians chapter 6, verse 7. Okay. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. O yun, di ba? Kaya huwag tayo manghinayang basta para kay Lord. Utos ni Lord yan eh, magbigay para sa gawain ng Panginoon, para lalong lumaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Amen? Kaya basta para kay Lord, huwag kayong manghinayang. Huwag kayong manghinayang. Amen po? At nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. At ang kagandahan nito, pag nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit, dito pa lamang makaka-withdraw na tayo. Kaya double. Di ba? 2 birds in 1 shot. Nag-impok ka na sa langit, may withdrawin ka pa sa lupa. Hindi pa nawawala yung inimpok mo sa langit. Amen? Andun lang yun. Pero makaka-withdraw ko pa dito. Parang doble, no? Doble tubo. Di ba? Amen. Okay. Pinakamatindi, yung buhay na walang hanggan. Tatanda natin yan. Next is ito. Number 4. Gamitin sa pagtupad ng sariling tungkulin sa pamilya. Yung una, yung sinabi ko, yung number 3, yung number 4, ay gamitin sa pagtupad sa tungkulin sa Diyos. Amen? Ito naman, gamitin sa pagtupad sa sariling tungkulin sa pamilya. Tandaan natin, lahat tayo may pamilya. Ano man yung sambahayan natin, yan ang ating kapamilya. Sabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 8, pakinggan nyo, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa isang di mananampalataya. Tingnan nyo. Amen? Okay. Tandaan po natin, gamitin natin yung kayamanan dito sa lupa, ginagamit sa pamilya. Amen po? Okay. Hindi ginagamit sa bisyo, ha? Meron kasi ako nakita. Mag-aama. Mag-aama. Sila nagiinuman. Tingnan mo, nakakalungkot na, no? Di ba? Mag-aama sila. Kaya, tagay anak. Ito, tatay, tagay mo. Di ba? Nakakalungkot yan. Ginagamit mo nga sa pamilya, pero hindi yan nag-iimpok na kayamanan sa langit. Mali yan. Amen? Parang ganito. Anak, bunot. Yung pala nagtotong-it. Amen. Sila magkakalaban, magnananay, magkakapatid. Ay, hindi dyan ginagamit ang kayamanan sa lupa. Wala kayong kakamting kayamanan sa langit. Hindi kayo nakapag-iimpok ng kayamanan sa langit pag ganyan. Klaro po ba, mga kapatid? Okay. Sabi dito, isa pa, ito mga kapatid, tanda na po natin, yung isang pamilya na inaareglo natin ang lahat ng kaya nating ibigay sa ating pamilya, ay nag-iimpok po tayo ng kayamanan sa langit. Amen po? Pero dan po natin, sinasabi ko po sa inyo, hindi lang yun, baka meron naman tao na nakatutok na lang sa pamilya, wala nang pakialam sa iba. Ay, hindi po din yun. Bakit? Makasarili din yun eh. Makasarili din. Hindi rin, yung akin pong sinabi, itong paano gagamitin eh. Kung paano gagawin natin, itong aking mga sinabi, itong akin pong binabanggit sa inyo ay bali 6 na dapat natin gawin sa kayamanan natin sa lupa. Okay, ang una ay huwag nating ipagyayabang, sabi doon, huwag nating ipagmamataas, huwag nating ipagmamapuri, huwag nating ipang-iinggit sa iba. Pangalawa, huwag nating aasahan yun. Iyon ang sabi ng Panginoon. Huwag tayong aasa. Pangatlo, huwag nating mamahalin. At pang-apat, gamitin natin sa pagtupad sa ating tungkulin sa Diyos. May tungkulin tayo sa Diyos. Tandaan natin, may pananagutan tayo sa Diyos. Hindi po pwedeng sa pamilya lang. At
panglima ay gamitin natin sa pagtupad sa sariling tungkulin sa pamilya. At ang pang-anim ay gamitin para sa iba. Sabi sa Luke chapter 16 verse 9, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa upang kung maubos na yon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Yun. O, kuha nyo mga kapatid. O, bawal ang maramot. Bawal ang kuripot. The more you give, the more you receive. Amen? At ano mang iniimpok natin dito sa lupa, ay iniimpok natin iniimpok natin sa langit, mga kapatid, yung mabubuting gawa, yung pagtulong sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, lalo na sa mga, alam nyo, ang sekreto niyan, para lalo kayong maraming tubuin sa inyong mga iniimpok ay ito. Doon kayo gumawa ng mabuti doon sa mga hindi makakaganti sa inyo. Amen? Doon sa mga taong hindi makakaganti sa inyo ng hindi makakasukli, yung hindi man lang makapagpapasalamat. Ang sarap nga pagka gumawa ka ng tulong, hindi ka man lamang naparangalan. Kapag kayo naparangalan, sabi ng Panginoon, ano panghihintayin nyo? Bayad na kayo. Di ba? Sabi doon, kung ang gagawa nyo lang ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang hanggang timpala ang inyong hihintayin? Wala na. Wala. Amen? Bakit? Bayad ka na eh. Ginantihan ka na rin eh. Ginantihan ka maaari ng papuri, parangal, itinelevision ka pa, di ba? Iminidya ka pa. Ay, kaya sabi ng Panginoon, yung ginawa nyo ng kanan, ang ginawa ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Di ba? Kuha nyo? Yun. Sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 19, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ang ganda-ganda ng sinabi ni San Pablo kay Timoteo, chapter 6, verse 19. Ulitin ko matanim ito ng malalim sa inyong puso. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa. Magpakayaman sa mabubuting gawa. Amen? Hindi magpakayaman sa dami-daming merong isang artista nagpagawa ng bahay. Naku, Diyos ko po, napakalaking halaga. Amen? Naku, tapos ay parang hindi na nga mamamatay. Parang parang forever. Akalangan niya, forever na siya sa mundong ito. Kaya nagpagawa na napakalaking bahay. Sa halip na maitulong, lalo pa ngayon, pandemic, ang dami-daming dapat tulungan, pero hindi na tulong. Isang pundasyon lang ng kanyang bahay, milyon-milyon na. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. Sa hinaharap, ibig sabihin, in the future. Ano yung in the future? Ay di siyempre, buhay na walang... At makakamtan nila ang tunay na buhay. Ano yung tunay na buhay? Yung buhay na walang hanggan. Bakit yun ang tunay na buhay? Ay kasi nga walang hanggan. Di ba? Kapag ang bagay, peke, maikli ang buhay. Kapag ang isang bagay, ang isang gamit mo, peke, di ba? Kaunti lang ang tinatagal. Amen? Pero kapag genuine ang yung yung gamit, ang haba ng buhay. Ganun din sa buhay natin. Hindi po itong tunay na buhay. Ang tunay na buhay ay yung kabilang buhay sapagkat yun ang walang hanggan. Amen po? Nawa, nagkaunawaan po tayo mga kapatid. Nawa, nakarating sa atin ang mabuting balita ng Panginoon. Handaan ninyo na yung pababasbatan natin kay Lord, lalo na yung mga may karamdaman, pipray natin. Amen? At manalig tayo. Our God is a good God. Tandaan po natin, lalo yung mga tumanggap ng kanyang mensahe ngayon. Naku, humanda na kayo. I-bless kayo ng Panginoon. Amen po? Tapat po ang ating Diyos. Hallelujah. Father God, marami pong salamat sa kapahayagan mo sa amin. Nawa po sa oras na ito ay muli mahabag ka po sa amin. Kami po ilalapit muli sa iyo. Yung mga kapatid po ako kasi na namumroblema. Yung iba may karamdaman. May pananampalataya po kami, Panginoon, sa pagdulog namin ngayon. Hindi mo kami bibiguin at ang iyong
biyaya, habag at awa, ang pagmamahal mo ipararanas mo sa bawat kapatid kong nakipagnilay ngayon. At sa mga makikipagnilay pa sa YouTube at saka sa replay, Lord, ganun din po, Lord. Sapagkat iba-iba po naman kami ng oras ng bakante ng pakikinig. But then, kayo naman po'y present lagi sa iyong salita at ang salita mo po naman yan nagpapagaling. Salita mo naman, Panginoon, na nagbabago ng buhay. Salita mo naman ang makapangyarihan. Amen po. Kaya, Ama, sa pagdulog naming ito, Lord, nawa kahabagan mo nga kami, Panginoon. Muli ka mahabag sa amin sapagkat wala naman talaga kaming may pagyayabang, wala kami may pagmamalaki. Sino bang totoong nakakaalam ng aming kalalagayan? Sino ba ang tunay na nakadarama kung ano ang aming pinagdaraanan? Sino ba ang tunay na nakauunawa sa aming mga kahinaan? Sino ba ang tunay na nagmamahal sa amin? Di ba ikaw lang, Ama? Ikaw yung Diyos na kahit na ang iyong anak ay hindi mo pinanghinayangan para lamang maipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Kahit na si Jesus ay na pagtiyagaan mo, Panginoon, na tingnan sa kanyang kahabag-habag na kalalagayan nung siya'y pinaparusahan ng tao at ipinapako sa krus. Ito'y dahil sa mahal mo kaming lahat. Kaya naman, Ama, bilang lingkod mo, ako po'y nagmamakaawa at ang pinangahawakan ko po'y ang pangako mo, ang sinabi mo. Ang sabi mo kung ang iyong anak, ang bugtong mong anak na si Jesus na pinakamamahal mo, pinakang-iibig mo, pinakang kinalulugdan mo, ay hindi mo pinanghinayangan, hindi mo ipinagkait. Dahil mahal mo kami, ano pa ba ang ipagkakait mo sa amin? Oo nga naman, Panginoon, Ama, ano pa nga ba ang ipagkakait mo sa amin kung yung pinakamahalaga sa iyo, ang iyong anak, ay hindi mo ipinagkait sa amin? Nakatitiyak kami, Panginoon, na kung kagalingan lang ang hinihingi ng aking kapatid, ay kayang-kaya mong ibigay at gusto mong ibigay. Kung ito din lamang ay ayon sa iyong kalooban. Yung mga financial na pangangailangan, solusyon sa mga problema, Panginoon, nananalig po ako. Tapat ka po, Panginoon. Itong tubig na ito, Lord, na inihanda ng aking mga kapatid dahil sila'y sumasampalataya. Dahil sinabi mo rin, Panginoon, ikaw ang tubig ng buhay. You are ikaw po ang river of life. Ikaw ang tubig ng buhay. Lord, the living water. Kaya po, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, pinagmamakaawa ko po, Panginoon, itong mga tubig na ito na inihanda ng aking mga kapatid dahil sa udyok ng Espiritu Santo sa akin, pinaniniwalaan ko pong galing sa iyo, ay daluyan mo nga ng iyong kapangyarihan. Daluyan mo nga ng iyong mga pagpapala, ng iyong pagpapagaling, ng iyong biyaya. Panginoon, kalakasan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan, katagumpayan, bagong buhay. Panginoon, please, nananalig kami pagka ipinainom namin ito doon sa mga mahal sa buhay namin na, Lord, gusto naming mabago ang buhay nila, ay babaguhin mo nga dahil sa iyong kapangyarihan, sa iyong habag at awa. Panginoon, kahit nga nung ikaw ay nabubuhay pa, gumagamit ka rin ng mga instrumento mo, Panginoon, channel of blessings. Kahit si San Pablo, si San Pedro, yung mga panyolito, yung mga delantar, ay ginamit mo, Panginoon, daluyan, yung langis. How much more itong tubig, Panginoon, na simbolo pa nga ng buhay. Kaya naman, lahat na may karamdaman ngayon, Lord, I pray, Lord, please, i-touch mo sila. Idampi mo ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa kanila, Panginoon. Please, pagalingin mo po sila. Lahat po, Panginoon, Lord, please, pagalingin mo po sila. Pagkaloob mo po ang bagong lakas, sigla, kapayapaan, kagalakan, kalusugan, Panginoon. In Jesus' name. Mga kapatid, lahat na may karamdaman, receive your healing. Huwag kayong mag-aalinlangan. Receive your healing.
Receive your healing in the name of Jesus Christ of Nazareth, our Lord and Savior, the Son of the living God. Receive your healing. Tanggapin nyo ang kagalingan sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ama, idinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga may problema, may mga pangangailangan, lalo na pinansyal. Lord, please, I pray, Lord, in the name of Jesus, our Lord and Savior, please, Lord, have mercy on us. Kahabagan mo po ang bawat isa. Pagkalob ang mga pangangailangan, solusyon sa kanilang problema, Lord. Kung ang kailangan na himala, Lord, sapagkat mabigat yung kanilang pinagdaraanan, dalangin ko pong gumawa ka ng himala sa kanilang buhay upang maranasan nila, maramdaman nila, mapatunayan nila na mayroong isang Diyos na nagmamahal, mayroong isang Diyos na mababa ang kalooban, isang Diyos na hindi nagpapabaya, isang Diyos na nagpapahalaga sa amit may malasakit lagi, at ang laging hinahangad ay kami mapabuti, at higit sa lahat ang makapiling sa buhay na walang hanggan. Lord, nananalig po ako 100% sa oras na ito. Kumikilos ka sa bawat kapatid ko ngayon na nakikipag-isa, nananalig at hindi nag-aalinlangan. In the name of Jesus. Receive your blessings, mga kapatid. Tanggapin yung mga pagpapala na ibinubuhos ng Panginoon ngayon. Mangyayari, sabi ng Panginoon, mangyayari ayon sa inyong pananampalataya. At sinabi rin niya, walang imposible sa taong nananalig. Kung nananalig po kayo, tanggapin niyo po ngayon ang biyaya ng Diyos, ang tulong at habag ng Panginoon. Ang biyaya niya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ama, marami pong salamat. Nananalig po kami, Panginoon. Sa oras na ito, ibinubuhos mo rin ang kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. At ang aming puso'y pinalalaya mo sa anumang uri ng bagay na hindi mo nagugustuhan. Lalo na ang galit, hinanakit, puot, inggit, sama ng loob. Panginoon, salamat po. Pinalalaya mo ang bawat pusong yan. Salamat po, Panginoon. Salamat. We love you and we praise you, we adore you. Thank you for everything, Lord. Napakabuti mo sa amin. Sa iyo ko po ibinabalik ang lahat ng parangal, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagluwalhati, ang lahat ng pagdakila. Lord, tanggapin mo rin ang aming pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Praise the Lord, praise God, praise Jesus. Mga kapatid ko sa Panginoon, maraming salamat muli. At sa darating pong Friday, huwag kayong absent kasi special day po yon. Marami lalong ibubuhos na biyaya ang Panginoon sa Friday. Huwag kayong a-absent at iyaan nyo pa yung inyong mga kaibigan, mga ka-Facebook nyo na makiisa sa ating pagninilay. Kasi Friday is my birthday. So, maraming ang aking wish ay lahat kayong ma-answered prayer. Lahat kayong ma-answered prayer. Kaya naniniwala ako. Ngayon pa lang, pinagdarasal ko na. Mamaya pa lang, sisimulan ko ng ipanalangin yung lahat ng mag-review o magkikipagnilay sa darating na Friday. Amen po? Huwag niyo pong kalilimutang share itong video na ito at saka mag-subscribe. Yahan niyo rin ang iba na mag-subscribe sa YouTube channel ko, Brother Ding Alban. Amen po? At tandaan po natin, iba po ang YouTube channel ng Word of God, ng ganitong katulad, kaysa YouTube channel ng iba. Dito po, ang Diyos ang nagpapala. Ang Diyos po ang nagpapala. Amen sa ating ginagawa. Okay, marami pong salamat mga kapatid. At God bless po. Inulit ko po sa Friday. Huwag kayong absent. God bless po.